ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-ikot sa mga Filipino communities abroad tulad ng kanyang ginagawa. Giit niya ang overseas Filipinos ang pinakamainam na consultants pagdating sa mga solusyon sa problema ng Pilipinas dahil batid nila ang best practices mula sa iba't ibang bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa mga nakalipas na araw, naging usapin ang maling paggastos ng pondo ng bayan mula sa mga maanomalyang flood control projects hanggang sa isyu ng ilang kongresistang nakikialam sa pambansang budget. Habang nasa The Hague, Netherlands, nagbigay ng payo si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maputol ang ganitong sistema at masigurong nagagamit ng tama ang kaban ng bayan. Ayon kay VP Sara, dapat alam at kontrolado ng Pangulo ang lahat ng nilalaman ng pambansang budget. Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Dagdag pa ng bise, hindi rin dapat hinahayaan ni Marcos Jr. na pakialaman ng mga mambabatas ang pondo ng gobyerno. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. Ibinahagi rin ni VP Sara kung paano nila sinubukan tugunan ang problema sa baha sa Davao City. Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Mula sa master plan, nakagawa pa sila ng iba pang plano para sa mga proyektong kailangan ng syudad. Ngunit ayon kay VP Sara, nananatili ang problema dahil hindi ito pinondohan ng national government. Andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito eh. Kumuha kami ng consultants, international experts to help us make that plan based on their experiences. Giit pa ng bise, kung may dapat lapitan si Pangulong Marcos para sa tamang payo, yan ay ang mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang bansa. Dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.